Alamin muna natin sitwasyon sa Araneta Central Bus Terminal. Laro kasama natin si Laban Yuver. Lab! Iga, nagbabalik nga tayo dito sa Araneta Bus Terminal sa Cubao. At syempre pa, kanina sinabi namin sa inyo na mapupunta rito ang mga taga-LTO para nga i-check itong mga bus na aandar or magbabiyahe ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw. Nag-start po pala sila ng pag-check ng ating mga bus simula pa ng Lunes. At tatagal daw ito ng hanggang November 4. Ngayon makakasama natin si Director Yusuf Lamping, ang Law Enforcement Service po ng LTO, para nga ipaliwanag sa atin itong kanilang ginagawang operasyon ngayong araw na ito. Halika kayo, sir, dito. Magandang umaga, sir. Kumusta po ang ating pag-check kanina ng mga bus? Yes, magandang umaga po, Lab. Magandang umaga sa tagapakinig ng inyong programa ngayon. Tama po kayo, nandito tayo ngayon sa Araneta Bus Terminal. Kasama natin yung full force ang LTO Law Enforcement Central Office para inspeksyonin natin lahat ng mga buses na bumibiyahe pa probinsya. Dito sa LTO, DOTC, Oplan Ligtas biyahe natin, Ondas 2014. Okay. Sir, yung mga ano yung mga chine-check nyo na para masiguro po yung kaayusan ng mga bus na babiyahe ngayong Ondas? Ano yung mga particular po na mga parte ng sasakyan or meron ba kayong inuuna para makita nyo kung kumbaga nakakondisyon yung mga sasakyan? Yes, Lab. Tama po kayo. Una sa lahat, ini-inspection natin yung mga buses na bago umalis, we see to it na nasa condition po yung isang bus na umaalis. May LTO checklist po tayo. Okay. Of course, chine-check natin yung driver license ng driver, yung kanyang CPC, yung kanyang authority to travel, and then yung brake light, signal light, brake light, at saka yung EWD and PWD na dapat dun sa harap ay may reserve for PWD na para sa may mga kapansanan. Okay. And then, bago umalis po yun, we see to it talaga na double check ng ating mga LTO law enforcement yung lahat ng mga bus na pabiyaheng paprobinsya po. Kahit isa ba doon magkaroon ng problema, sir, hindi na pwedeng tumakbo or magbiyahe ang bus? Yes, sa ngayon ay medyo mahigpit po tayo, mga dalawa na checklist natin na hindi ma-check doon ay hindi natin pinapayagan umalis yung mga buses natin. Example lang dyan, yung minor violation is the wiper. Yung wiper ng bus sa harap o sa likod, pag defective po yan, pwede hindi natin payagan umalis yung isang bus dahil napakahalaga po ng wiper. And then yung brake light, signal light, and of course yung kanyang mga kumpletong papeles dapat ay maayos po yun. Sa driver po ba, meron din po ba tayong parang check-up or whatever na ginagawa para sa ating mga drivers? Sa ngayon po ay of course tinitingnan natin yung driver kung physically fit po siya. Okay po. Of course yung kanyang driver license, and then yung bimibiyahe pa Bicol and Visayas up to North Luzon ay we see to it na may karilibo po yung bus na bumibiyahe. Sinisigurado natin yung kaligtasan, Lab, ng ating mga mananakay po. Okay. Ayan, sir, syempre nasabi nyo nga sa akin, nag-start kayo 27 pa, November 27 tama. pa. October 27 pa, no? Meron ba tayong mga hindi na napabiyahe mga bus? Since October 27, nung Lunes up to today, ay tuloy-tuloy po yung pag-inspeksyon ng ating LTO Law Enforcement in Metro Manila. Kasama na dyan yung LTO NCR na iniikot natin yung iba't ibang bus terminal in Metro Manila para dito sa Oplan Ligtas biyahe natin Ondas 2014. So lahat naman okay? Ready? Okay naman po. Pwede sila. Okay. Okay po. And then, Lab, dito po hindi lang po dito sa Metro Manila, kundi buong Pilipinas po ito. Ito po ay direktiba ng ating kagalang-galang na DOTC Secretary Abaya and LTO Assistant Secretary Alfonso Tan na binigyan niya ng direktiba lahat ng LTO Regional Directors nationwide na mag-conduct ng Oplan Ligtas biyahe natin. Okay, maraming salamat. Thank you po, thank you po. At thank you syempre po. yung ating pong LTO hotline 927-6789 at LTFRB hotline na 459-2129 kung sakasakali hong magkakaroon po kayo ng mga katanungan at problema pag kayo po ay nagbiyahe. Yan muna, update tayo mula dito. Igan, balik sa inyo dyan. Maraming sa salamat, studio. Laban Yuver.